nagkaroon pa sila ng pumutok ang giyera ng World War II, 1941 to 1945. Isang mananayo si Inay at oiler sa barge si Itay. Bumagsak ang Bataan. Nagsilika sa bundok ang pamilyang Punsalan. Namatay sa malaria epidemic ang 5 anak ni Jose at Felisa Rodil Punsalan. Pagkatapos ibaon sa lupa ang makina at ibang mahalagang bagay na pag-aari nila. Si Catalina ang panganay na di kalaunan ay nagkasakit na rin ng malaria. Sa matinding pagmamahal ni Berrio kay Taling, ibinayad niya ang kanyang lifetime savings na 40 pesos sa isang taong nag-guide sa kanya sa bundok ng Bataan upang sagipin si Catalina sa sakit na malaria at tuberculosis. Hindi agad pumayag si Lolo Jose at makalukuhin lamang ni Berrio si Nanay Taling. Nagsilbing tagapaglibing si Tatay Berrio ng mga namatay sa malaria sa bundok na pinagtataguan nila dahil siya lamang ang malakas noon at walang sakit. Gabit araw ay pinakiusapan ni Berrio si Lolo Jose na pumayag ng dalhin niya sa Maynila si Taling upang maipagamot. Subalit ayaw pumayag si Lolo Jose. Pinaliwanagan si Lolo Jose ni Ingkong Ula na makabubuting ipasama na si Taling kay Berrio upang magkaroon ng pag-asang mabuhay si Taling. Pagkamatay ng ika-5 anak ni Jose at Felisa, pumayag na rin si Lolo Jose na ipasama si Nanay Taling kay Tatay Berrio sapagkat nakita nilang mahal na mahal ni Lolo Berrio si Nanay Taling. Bilang pabaon ni Lola Felisa kay Taling, pinagkaloob ni Lola Felisa ang katanging-tanging 5 piso na nakatali sa laylayan ng kanyang saya mula nang sumiklab ang giyera. Paghapang na tinahak ni Berrio at Taling ang kapatagan ng bundok sa gabi at nagbabangka sa mga ilog upang hindi mahuli ng mga Hapon. Nang makarating sila sa Pritil, Maynila, isinakay ni Berrio si Catalina sa isang kariton upang makarating sa Tayabas na ngayon ay Jose at maipagumot ang kanyang minamahal na si Catalina. Mahirap ang giyera, walang trabaho si Berrio, may sakit si Taling, kaya ang pamilya ni Berrio ay hindi masyadong natuwa na halos wala na silang makain. Nagdala pa ng isang pakainin si Berrio na kailangan pang ipagamot. Kaya nung pinanganak ang panganay na si Baby, na ngayon ay si Pining or si Pinina, mahina ang katawan ng mag-ina at lagi silang may utang sa doktor dahil sakitin si Baby. Isinabak ni Catalina ang kanyang katawan sa trabaho upang makaahon sa hirap. Nag-aaral siya ng beauty culture at nakapagpatayo ng beauty shop habang nagbabay and sell ng mga paninda galing sa Divisoria sa maliit na tindahan nila na ngayon ay tindahan na ni Amelia. Ang sari-sari store na itinayo niya ang siyang nagpaaral sa 3 anak hanggang college. Pati tailoring at dressmaking ay pinag-aralan niya. Tumanggap din siya ng mga tahiin katulad ng pantalon, polo shirt at mga damit. Kasabay na pinag-aral ni Berrio at Taling ang 3 mga anak at mga pamangkin na naulila sa ama na sina Romy, isa ng teacher at ngayon nasa Amerika, si Jorge Ulitin mo. Kasabay na pinag-aral ni Berrio at Taling ang 3 mga anak at mga pamangkin na naulila sa ama na sina Romy, isa ng teacher, principal at ngayon nasa Amerika na. Si Jorge, BSc or Bachelor of Science in Commerce, major in accounting na nasa Amerika na rin. At si Edna, isang teacher, nasa Amerika na rin, na anak ni Masang, panganay na kapatid na nabiyuda ni Taling. At si Lulu, isa ng teacher, na anak naman ni Ading, bunsong kapatid na nabiyuda. Kalaunan, hindi na natuloy sa pagdodoktor si Pining, sapagkat hindi na kaya ng budget dahil sa dami nila. Kung sabihin, Cinderella story ang buhay ni Catalina. From rags to riches. Si Berrio, mula sa rank na oiler sa isang tanker ship, nag-aral siya at kumuha ng examination bilang seaman hanggang sa marating niya ang pinakamataas na rank na Chief Marine Engineer.
Nag-sideline din si Catalina sa career hub sa San Lazaro, kung saan namili ng tumamang tiket at siya ang kukubra sa ticket booth. Iniiwan niya ang dalawang anak sa pag-aalaga ni Guido, baklang kasambahay noong unang panahon. Minsan dahil sa taba at malikot si Amelia, ay nagpumiglas ito habang karga ni Guido sa may bintana at nahulog. Siguro nga ay totoong may anghel. Sinalo ang bata at hindi nasugatan o nasaktan man lang. Matipid si Catalina. Madalas ay kamatis na sinuksukan ng asin ang merienda ng mga bata kung walang pera. Tumanggap din siya ng mga tahiin tulad ng pantalon, polo shirt at mga damit. Kasabay na pinag-aral ni Berio at Taling ang tatlong mga anak at pamangkin na naulila sa ama. Matipid si Catalina. Sandali. Matipid si Catalina. Madalas ay kamatis na sinuksukan ng asin ang merienda ng mga bata kung walang pera. Hinog na bayabas o toyo at mantika ang ulam na pawang nahihingi lamang noon ang pamawi ng kanilang gutom. Tipid, ipon, sipag at tiyaga. Ipon ulit. Yan ang motto ni Lola Daling. Ito ang naging batayan ni Lola na nagpalago ng kanilang kabuhayan sa unti-unting investment sa real estate, na ngayon ay masasabi nating streams of apartment buildings na. Masasabi nating biyaya at pakikinabangan nating lahat. Murang upa ni Finina sa opisina, mga apo, pangmatrikula sa eskwela, libreng upa sa apartment, financial help sa mga anak, financial help sa repair ng bahay, financial help pambili ng computer, financial help sa ikinasal, financial help sa na-hospital, financial help sa na-operahan, financial help sa nangangailangan, at financial help sa mga namamatay, at marami pang iba. Matipid si nanay at si tatay sa mga sarili nilang upang mapangalagaan ang kanilang naipundar. Ang bukang bibig nila, gusto namin ang tatlo naming anak na si Baby, Amelia, at Rick ay magkaroon ng maginhawang buhay. Kung sinong may kulang, pinupunan ng mayroon. In short, ang pangarap ni nanay at ni tatay ay magmahalan at magbigayan ang tatlong magkakapatid. Nakita ang tatlong magkakapatid ang value ng pangarap ni inay at ni itay. Kaya ngayong nasa present situation ng health ni Nanay Tahi, they are pooling their resources, their gifts, and talents in the areas of Finina, financial bank transactions, relationship building, Amelia, accounting and documentations, caregiving to inay, Rick, maintenance, apartment building. Maipagmamalaki ng tatlong magkakapatid ang kanilang trust and respect sa isa't isa. Ang kanilang honesty, caring, and sharing for one another in the administration of nanay and tatay's prosperous legacy. Pangarap din ng tatlong magkakapatid na maipagpatuloy ang magandang layunin ng kanilang mga magulang at maibahagi sa kanilang mga anak ang halimbawa ng simpleng pamumuhay, kasipagan, pagsusumikap sa pag-aaral at pagtatrabaho, pagiging matapat at mapagmahal, iwasan ng inggitan o selusan sa bawat isa. Sa kalagayan ngayon ni Nanay Taling, ang tatlong magkakapatid na sina Finina, Amelia at Rick ang tumatayong tagapangasiwa at tagapag-alaga ng kanyang kabuhayan. Respetuhin natin at igalang ang kanilang mga desisyon. Sama-sama tayong magtulungan at magdamayan para sa ikabubuti ng angkan
si Silverio at Catalina Acusar. Maraming salamat.